Welcome mga ginigiliw nating tagapanood dito sa ating palatuntunan, Speaking of Mary. Makakapiling niyo po ang inyong lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon. At ito po ang ating magiging serye na tatalakayin natin at pagdinilayan ang iba't ibang aspeto tungkol sa ating mahal na Birheng Maria na nakabatay sa banal na kasulatan, sa tradisyon at sa mahisteryo ang katuturuan ng ating simbahan. Para po dito sa ating initial episode, ay siyempre po simulan natin ang pagtalakay tungkol sa mahal na Birhen na nakareferensya sa lumang tipan sa kauna-unahang aklat ng Biblia, ang Genesis. Tandaan po natin ang eksena dito ay ando doon sa halamanan ng Eden, si Adan at si Eva. At doon ay hinabili na ng Panginoon si Adan at si Eva na lahat ng puno pwede nilang kainan ng prutas, maliban doon sa tree of the knowledge of good and evil. Linawin natin yun, ano po? Bakit merong tree of knowledge of good and evil? Anong masama na malaman ni Adan at ni Eva ang masama at mabuti? Di ba dapat? Okay po. Ayon po sa mga biblical scholars, kung tayo, ang thinking natin ay kailangan natin malaman ang good and evil, hindi yun ang concept nila nun. Ang concept nila ng good and evil na may alam lang, ay ang Diyos. Ibig sabihin nun ng the knowledge of good and evil is omniscience, the knowledge of everything. It is not the knowledge ng morals, ano? Ang reference nun ay the knowledge of everything, an attribute that only God has. Sa makatwid, ang punto dito ng Panginoon ay kung kakain ka ng bunga ng tree of knowledge of good and evil, gusto mo makapantay ang Diyos. Hindi virtue of knowledge ang pinag-uusapan, kundi pride. Kaya nga yan ang first sin, yung pride. At doon sila inatake ni Satanas, saan yung serpiente, yung una nating mga magulang, pride. Hindi sila nakontento na yung knowledge na mayroon sila. Lalo na in the case of Adam, naalala po natin na he was already given the authority by God na pangalanan ng mga halaman at ang mga hayop. Ibig sabihin nun is meron siyang dominion na in itself, powerful at authoritative na si Adan eh. Pero hindi siya nakontento. Father, kung babalikan yung lumang tipan, no? Kapag ang Diyos ay tumatawag ng taong pipiliin niya, He called them by name. Right. Siguro ito yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva nung sinabi niya sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis, kayo ang may kapangyarihang bigyan ng pangalan ang lahat ng mga hayop na nasa lupa, nasa tubig at nasa himpapawid, na siya ring ibinibigay or ibinabasa, Father, sa mga panahon na mayroong kasal ang inang simbahan. Right. So, yung unang pagbasa. Siguro isa pa rin yung maaring ayaw niyang ipakain yon ay parang hindi sila makakapantay sa Diyos. Or rather, maaaring ito yung sinasabi na ginawa kayong mabuti ng Diyos. Lahat ng sanlilikha niya mula unang araw hanggang doon sa araw ng paglilikha ng Diyos. Mabuti lahat yan. Right. Kasama ang tao. Right. No, kaya nga, whenever the Lord pauses, no, first day, and sabi ng nagsulat ng banal na kasulatan, and He saw everything as good. Every single day. Hanggang namahinga siya ng ikapitong araw. At nireserba ng Panginoon purposely, yung ika-anim na araw, huling araw ng paglikha, ay ang tao. Inihanda muna niya lahat. Kaya nga, papasok na naman dyan yung fallen angel eh. Part lang sila noong kinreate ni Lord that we profess Nicene Creed. He created the things visible and invisible. Kasama doon ng angels. Pero nireserba ng Panginoon, ang culmination ng kanyang creation is mankind.
Adam in Aramaic means the father of mankind. Eva means the mother of all the living. So by itself, di ba? Nomen es numen, the name is the mission. Sa kasamaang palad, doon sila tiniran ng serpiente. At Father, may mga tanong no, na base doon sa puno ng mabuti at masama. Yung kung talagang mabuti ang Diyos, anong intention niya at nailikha niya, inilagay sa gitna pa ng hardin yung punong iyon na sa bandang huli pala ay ipagbabawal din niyang kainin. Right, no? Ang always, no? Ando doon ang Panginoon that will dinadasal natin sa Our Father and lead us not into test. Yung isang translation dyan is, do not bring us into hard testing. Darating talaga ang puntong may test. Not to prove ourselves. Ang Diyos, alam niya yung isip natin eh. Pero it is for our own good to show, to manifest ourselves. Do we follow or do we not? Tandaan natin may free will. Tayong tao, may free will. Ang mga anghel din kaya nga si Satanas, Luciferus, ang original name niya, angel of light, naging fallen angel. Pero hindi silang free will. Pero ang pinagkaiba nila ayon kay St. Thomas Aquinas, ang tao, when we exercise our free will at nagkasala tayo, pwede tayong magbalik loob. Ang angels daw hindi. Bakit? They have a much higher intellectual capacity. Alam nila yung consequences, yung kanilang kapasidad to think and to decide. Alam nila ang consequence nun hanggang-hangga. So walang urungan yan. So the moment na nagdesisyon itong si Luciferus and mga sumunod sa kanya not to follow the Lord, walang urungan yan. Kaya nga dumating ang punto sa church history, may mga naniwala na nung sinabi ng Panginoon, instaurare omnia in Cristo, to restore all things in Christ, maski daw ang demonyo magiging mabuti ulit. That cannot be. No? Dahil iba yung kapasidad ng decision making nila, walang urungan. And so, ito yung eksena ngayon. Itong serpiente, imagine natin, in the middle, as you said, in the middle of the garden, ando ang tree of knowledge of good and evil. We overlook, may isa pa doon na tree, the tree of life. Later on, sa Genesis chapter 3 pa rin, kaya nung nagkasala si Adan at si Eva, pinalaya sila, naglagay ang Panginoon ng anghel with a fiery sword para wag makabalik. Dahil ang worry ng Diyos, kakain sila noong knowledge, doon sa fruit ng tree of life, they would live immortally. Yung detalye na yun, babalikan tayo niyan sa bagong tipan. But for the time being, ito yung eksena. Ang Diyos, omniscient, and He is not bound by limitation of time and space. Sa makatwid, nung nilikha niya si Adan at si Eva, alam niya magkakasala. So, immediately, nung nagkasala si Adan at si Eva, and he confronted Adam, si Adam sinisi si Eva sinisi ang serpiente, then finally, Genesis 3:15. Kaya ang tawag dyan is proto-evangelium. The first good news. For the benefit ng ating viewers, basahin po natin ito. Ito yung Genesis 3:15, ang tinatawag na proto-evangelium. From the book of Genesis, I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed. She shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel. So ito po yung dyan, nagsisihan, then finally God confronts the serpent. At ito yung, when God confronted the serpent, yun agad ang sinabi niya, I will put enmity. Magkakaroon ng perpetual struggle, that pagtutunggali sa pagitan ng serpiente at ng babae. Sino yung babae na yan?
it will be revealed slowly until sa New Testament. So, andi dito agad, the promise of God. Hindi prophecy, ha? Promise ni Lord. At the very moment na nagkasala, and imagine din natin, ang unang tinukso ng ahas ay ang babae. Kaya ang sagot agad ng Panginoon, babae ang i-release niya. Yung pagkakamali ni Eva, babawiin ng pagiging bagong Eva. Si Saint Bernard, kung di ako nagkakamali, ang sabi niya nga binaliktad niya yung word, no? Eva, then Ave, no? In relation to Ave Maria. But of course, ang play of words doon will be the name of Eve, as I said before, Eva, mother of all the living. Unfortunately, hindi life ang na-transmit mo. Original sin. Dito medyo tayong mga Katoliko may konting dito kino-question yung teaching at ng simbahan, bakit may yung original sin na hindi naman personal sin ng mga sumunod na henerasyon, kasama tayo, bakit pinasa sa atin? Okay po. Ang katuruan dyan ng simbahan po ay napakasimple at napaka-logical. Si Adan at si Eva ay ang unang magulang. They represented all mankind. Which means, ano man ang action nila at ano man ang gantimpala o parusa nila, it will be transmitted. Dahil by the very fact that they are the first parents. Therefore, original sin, talagang hindi tayong nagawa noon. But it was transmitted. Napakaganda ng concept dyan ng mga kapatid nating Hudiyo. Remember, during that time, wala nang immortality ang katawan. Immortal ang soul, but the body no more. Yan ang concept nila kung bakit nagpo-procreate. At yun din ang teaching ng simbahan. Ang purpose ng marriage is yung nourishment, ng mutual relationship ng husband and wife, and the procreation and education of children. Bakit kadugtong yun? For one reason. Ang paniniwala ng mga kapatid nating Hudiyo, the only way for the parents to perpetuate their life, immortality, ay magkaanak. Dahil part and parcel of their humanity, ipapasa mo sa anak, sa magiging anak, at sa susunod na salig-saling lahi. Kaya nga, very consistent. Ang sabi ni Lord, Jesus Christ, wala nang pag-aasawa sa kabila. No need to procreate. No need to perpetuate yourself through children dahil ikaw mismo, immortal na. So, very consistent dyan ang teaching ng simbahan, kung bakit magkadugtong palagi yon. The mutual nourishment ng husband and wife, and then the procreation and education of children. Yung dalawang link na yon palagi magkasama. Now, because it was Eve that was the first to be tempted and the first to succumb to temptation, agad-agad, ang pangako ng Diyos, bagong babae, a new Eve. Kaya, woman, the enmity between the woman and the serpent. Yung kadugtong nun, mayroon na namang kanya-kanyang interpretation. Ang ginawang interpretation ng iba is, you will strike at his heel and he will crush your head. Sa Latin, ang ibang interpretation ay ipse conteret. He will crush your head. Sa atin, traditional interpretation ng Simbahang Katolika, ipsa conteret. She will crush your head. Believe it or not, in this time of age ng gender neutral, dahil daw hindi malaman kung he or she, ang iba ginawang neuter. Neutral yung noun. Ipsum. Sa Latin, it's neuter. So nakakatawa, no? Kahit na ganyan. But the point is, sa atin, the traditional teaching of the church ay ipsa conteret. She will crush your head. Pero walang conflict. Even if it is
ipse conteret, he will crush your head. The ipse, the fruit of the woman, is part of the woman. A part of the woman, no? Kaya walang maipse, maipsa, kahit gawin mo silang pareho, pwede eh. The sense can be accommodated dahil the woman and her fruit are of the same. Different personalities, distinct, but mag-ina sila. Whoever that might be. But as I said, moving forward sa New Testament, everything will be revealed to us. But for now, imagine niyo yung feeling na yan ni Adan at ni Eva na bagsak agad sa kasalanan. Pero agad may comfort. May kadugtong yan eh. The Lord confronts again, He confronts Eve, at sinabi kay Eve, because of that sin, childbearing and childbirth would be painful. That is why, again, ang logic ng simbahan, consistent. That Our Lady, dahil Immaculate Conception siya, she did not suffer pain in childbearing and in childbirth. Dahil wala siyang kasalanan. Yun nga, Father, naalala ko yung isang aklat na isinulat ng simbahan, ng Council of Trent. Right. Hindi ko na lang matandaan sinong santong obispo ang nagsabing, ang bunga ng kaya nahihirapang mga nakang mga ina ay dahil doon sa kasalanang mana. Right. Ngunit doon sa pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, yun yung ipinaglihi siyang walang sala, sabi nga ng Obispong Santo, ay hindi siya dumanas nung tinatawag ng mga nanay na nag-labor siya ng masakit. Kaya nga, singular grace, no? Singular grace ang ipinagkaloob sa mahal na Birhen. And necessary that the woman who will give birth at in perpetual enmity with the serpent, kailangan may certain qualities na ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon. At kung itong serpiente ay siyang bunga ng siyang udyok na magkasala si Adan at si Eva, at sabi ni St. Pablo, the wages of sin is death, kabaligtaran, antithesis dapat ang woman na ito. Kaya nga, when the church proclaimed the dogma ng Immaculate Conception, yung Genesis 3:15 ang ginamit. Anong kinalaman nun? Again, very simple logic and reasoning. The woman, the new Eve, should be totally antithetical to the serpent. Full of sin, full of pride ang serpent, full of grace ang Immaculate Conception. At kapag sinabi mong full of grace, sabi nga ni San Agustin, there is no room for sin. Walang puwang ang kasalanan sa puso, kaluluwa at pagkatao ng mahal. At Father, kung babalikan natin yung pribilehiyong ibinigay sa mahal na Birhen na ipaglihi siyang walang sala, ay parang ipinapakita kung ako ay isang yung common na Katoliko o na common na Kristiyano, parang may injustice na ibinigay ang Diyos. Bakit? Sa isang tao lang. Pero singular grace. kung babalik tayo doon sa lumang tipan, sa aklat ng Genesis, from there, binigyan na ng hustisya yung mangyaya, yung kasalanang ginawa ni na Adan at Eva. At yun yung pangakong may isang babaeng aapak sa serpiente. Right. At hindi lang aapak, dudurugin ang ulo ng serpiente. Kaya po, yung later on na magiging pagbati ng anghel sa mahal na Birhen at bahagi ng dasal natin sa Ave Maria, Hail Mary, full of grace, theologically napakalalim na. Yun ang batayan kung bakit naniniwala ang simbahan na ang mahal na Birheng Maria walang bahid dungis kasalanan. Again, quoting si St. Augustine, that our Lord in His grace ay
He did not allow that the soul of Our Lady would be touched, not even by the shadow of sin. Talagang preserved for one simple reason. She will be the mother of the Redeemer. Opo? Kaya sana kahit maski sa mga kapatid nating hindi Katoliko, sana kung medyo open lang ang mind, open ang heart, hindi dapat parang nana-antagonize sila sa dogma ng Immaculate Conception. Hindi sila dapat makadama na ang mahal na Birhen ay kompetensya ng Panginoong Hesukristo. Far from it. Tayong mga, naalala ko yung isang sinabi ni Cardinal Tagle, in reference sa mga deboto ng Nazareno, that it takes a devoto to understand a devoto. Ganun din. It takes a Marian devotee to understand the devotion. At lahat naman nagsisimula ng hindi malinaw. A classical example nga dyan si John Paul II himself. Naalala ko noong 50 years niya ng priesthood, meron siyang aklat na sinulat Gift and Mystery, to celebrate his 50 years as a priest. First chapter ng aklat na yun, sinulat niya, inamin niya, hindi niya maintindihan nung seminarista siya, sa Poland pa siya noon, bakit kailangang magdasal sa mahal na Birhen? Di ba pwedeng dumiretso na lang kay Kristo? Sa kanya parang nag-conflict siya. Until he was able to read yung aklat ni St. Louis de Montfort through Devotion to Mary. At doon lang niya naunawaan ano ang true devotion to Mary. Hindi yung false devotion na caricature. Hindi. Ang devotion to Mary is something very biblically rooted. Hindi yan inimbento ng simbahan. Hindi yan parang sentimiento lang. It's biblical, no? Naka-anchor sa banal na kasulatan ng paniniwala natin at devotion sa mahal na Birhen Maria. Kaya nga, again, sa Genesis pa lang, imagine that, the very first book of the Scripture, at the beginning of creation of mankind, andun ang mahal na Birhen. Not her name, explicitly. Ganyan naman ang kilos ng Diyos. Ganon din ang discernment ng simbahan. Hindi lahat nasulat explicitly, but ang katotohanan andun. At kung tatalon, Father, tayo ng konti sa banal na kasulatan, hindi talaga nagbabang yung kumbaga kapag nangangako ang Diyos, binibigyan niya ang kanyang bayang minamahal ng hint na meron siyang ibibigay na katugunan. Sa aklat ni Isaiah, the virgin will conceive a son. Right. Dahil hindi pa handa. Ang Diyos hindi naman ihahagis lahat sa atin minsanan na ito na yon. Hindi kaya. Hindi handa ang kultura, hindi kaya ng emosyon, hindi kaya ng intellect. So, slowly, dinidevelop at piniprepare ng Panginoon ang ating mga puso. Tulad ng paglilika, Father, hindi niya ginawa ng isang araw. Right. Kung Precisely. may araw-araw niyang inilalagay ang magagandang nilikha niya sa mundo. Yun ang maganda na siguro dapat din nating matutunan ngayong makabagong panahon na ang lahat ng bagay ay hindi minamadali. Right. Sabi pa naman sa banal kasulatan one day for the Lord is 1,000 for man. So, yung 6 days na yun ay wala pang time noon na 24 hours. So, hindi pwedeng literal na 24 hours lang each day. Wala pang sense of 24 hours each day noon. Iba ang kilos ng Diyos. Kaya nga, pinramis niya the woman at the very onset of original sin, pero di agad. It took thousands of years. They had to wait. They had to pray for it. And in a certain sense, they had to merit the Redeemer. Hindi agad darating. Actually, pwede pa rin niyang gawing agad-agadin, pero hindi ang kilos ng Diyos ay paghanda tayo. Kaya nga yung Greek word na kairos, no? In the fullness of time. Hindi yan minamadali, hindi rin yan dinidelay. All
in its proper time, the fullness of time, yung Kairos. Kaya wala pang mga pangalan, pero at that very instance ng pagkakasala ni Adan at ni Eva, ando na din, the woman. The promise of the woman, the promise that the head of the serpent will be eventually crushed. Yun ang good news, kaya proto-evangelium. Walang question kung saan tutungo ito. Hindi ito na mananalo ba o hindi mananalo. Hindi eh. Pinangako ng Diyos, isa lang ang kapupuntahan nito. The head of the serpent will be crushed. When? In the fullness of time. Through the woman. Through the woman. Yan ang kilos ng Diyos. Through the woman. At siguro, Father, ngayon lang sumagi sa isip ko. Sa unang aklat ng banal na kasulatan, doon din nagbitaw ng salita ng pangako ang Diyos. Right. At yun yung pangako ng kaligtasan. Right. Kaya nga kay San St. Thomas Aquinas sa Summa Theologica, merong speculative question doon eh. Kung hindi daw ba nagkasala ang tao, yun bang ikalawang persona ng Santissima Trinidad ay kailangan mag-incarnate? Sagot niya, of course, hindi kailangan. Hindi nagkasali. Kaya nga, we'll notice sa Easter Vigil, meron tayong kanta doon. Hindi ko marunong kumanta. So, part noong exultet sa Latin ay Felix Culpa o Happy Fall. Paano naging happy? Kinompose yan ni St. Thomas Aquinas, if I'm not mistaken. Paano naging kagalakan ng pagkakasala? Because it merited us a Redeemer. Dahil kung hindi rin nagkasala si Adan at si Eva, there was no need. And there is no need, and there will be no need of the woman, and that the second person of the Trinity would become man. Walang lahat ito. Kaya Felix Culpa. Kaya babalik tayo doon. Ang karunungan ng Diyos ay He knows everything, the past, the present, and the future. Nakatugma sa isip ng Diyos. Alam niya ang mangyayari, alam niya ang mangyayaring pagkakasala, at pinagdugtong-dugtong niya na lahat. Pati sakripisyo ni Kristo, pagdating na mahal na biyan. Nasa isip niya yan. All in its proper time. But we have to wait. Kaya even the development of sacred scripture, thousands of years. Ang banal na simbahan, ang simbahang Katolika, pinanganak siya sa lumang tipan, pero hindi pa kumpleto ang Biblia. Ando doon ang Old Testament. Sa loob ng Old Testament, in that pag-bridge, ando na ang simbahan nung tinayo ang Panginoon ng simbahan. Pero, it is only the church that would tell us ano ang kasama sa bagong tipan. And eventually, in her wisdom, anong kompletong aklat ng lumang tipan. Nabuo ang Biblia in the bosom of the church. Hindi pinanganak ang simbahan sa Biblia. Ang Biblia ay binuo ng karanasan, karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa simbahan. And so, sa atin pong unang episode na ito, sa ating series na Speaking of Mary, harinawa po ay makasama niyo pa rin kami tayo sa susunod sa tuloy-tuloy po nating pagninilay at pagtalakay sa mahal na Birheng Maria na nakabatay sa banal na kasulatan, sa tradisyon at sa katuruan ng simbahan. Muli po ito ang inyong lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron po. Hanggang sa susunod po, God bless you all.